Pag-usapan pa natin ang isinusulong na solar panels sa UP Manila kasama si Mobile Journal Francis Orcio. Francis, sa simpleng paliwanag, ano ba yung carbon footprint? At ba't sinasabi na isa ito sa sources nito ang kuryente ginagamit natin? Pops J, itong carbon footprint, ito yung tinatawag nating greenhouse gas emission. Okay. Yung greenhouse gases, ito yung binubuo ito ng mga carbon dioxide and methane. Okay. Yung sa simpleng salita, ito yung mga regular na ginagawa natin. Halimbawa, pag nagko-commute tayo, gumagamit ng sasakyan, may mga nire-release kasi yan na pollution or carbon dioxide. And kapag nagsama-sama yung mga elements na yun, nakakabuo ito yung carbon footprint at yung greenhouse gas emission. And ito naman yung nakakaapekto sa ating kalikasan para ayun nga, halimbawa, yung mas lumala yung global warming, yung climate change, and bahagi nga din ng pinagkukunan natin or yung sources ng carbon footprint, itong mga energy consumption, yung halimbawa, simpleng paggamit natin ng aircon, merong epekto yun, Pops J, sa kalikasan. Okay, Francis, dito sa report mo, binanggit mo rin na maiahalin tulad ang pagtatanim ng puno sa pag-i-install ng mga solar panels. Paano nangyari yun? Pops J, kasi itong paggamit natin ng solar or yung solar panels, kasi nare-reduce na yung carbon footprint na nire-release nga or ine-emit natin from the, halimbawa, ginagamit nating mga, kasi kapag sa energy sources kasi, halimbawa, yung sa mga coal power plant, mataas yung carbon emissions nun, and talagang may epekto yon direkta sa ating kalikasan. Pag solar panels? Pag solar panel, dahil renewable energy, ang enerhiya ay nanggagaling lang mula sa sikat ng araw, hindi siya gumagamit ng kahit anong mga makakaapekto sa ating kalikasan. And kaya siya naihalin tulad sa pagtatanim ng puno dahil nga dun sa lesser na carbon emissions. Pops. Okay. So gaano karaming solar panels ba ang kailangan para makapag-produce ng 24/7 na kuryente? Gaano karaming solar panels, Francis? Pops J, kung sa isang bahay kasi, sa isang regular household, example, sa isang bahay. Depende din yan sa laki ng solar panel, pero typically nasa 16 to 21 daw na solar panels para magkaroon ng enough na power yung isang bahay. Halimbawa, makagamit ka ng TV, electric fan, ng ref, ng mga iba't ibang appliances pa. Pero ayun nga, Pops J, it depends kung gaano kalaki yung bahay mo rin or kung gaano sa konsumo. Kung gaano kalaki yung konsumo ng kuryente, and at the same time, kung anong klaseng solar panels din yung i-acquire or bibilhin mo para ma-install dun sa bahay mo. Kung pakikinggan natin, 16 to 21, nakala mo kaunti lamang. May kamahalan, ang presyo ng mga solar panels. Depende rin sa kalidad. Diba? Yes, Pops J. Kasi kung tutuusin, kailangan din talaga ng extra budget kung gusto mo mag-install ng solar panels. Pero yun, malaking tulong naman, hindi lang para sa environment, pero para din dun sa pagbayad mo ng bills kung halimbawa mula sa power distributor ka lang nakadepende ng kuryente mo. More or less, mga magkano ba ang estimate? Halimbawa, sa isang simple at maliit na pamilya, isang household, magkano ang budget? Umaabot, may mga nadidinig na tayo mga presyo. Mas accessible ng araw ito. Pero to give siguro yung iba nating mga kababayan an idea, kung nag-iisip sila. Siguro, Pops J, kung iisipin natin kung halimbawa gusto ba nating magkaroon ng enough na power, yung mga regular appliances na meron tayo sa bahay, minsan umaabot yan ng nasa 100,000. May mga ganong budget. Ganong budget yung kailangan. Pero ayun nga, gaya ng sabi ko, malaking tulong naman ito para dun sa Sa mga panahon na yun, marami nang naglalabas ang technology, Francis, gaano ba ka-feasible yung 100% talagang dependent ka sa solar power? Pops J, is it na-achieve na ba ito? Yes, Pops J. Actually, itong mismong UP Manila, talagang 100% yung vision nila na itong UP Manila, lahat ng campuses and colleges nila ay may installan nila ng solar panels, and each colleges ay talagang in the future, sabi nga nila 6 months to 1 year lang ay inaasahan na nila na magiging dependent na tayo or yung UP Manila doon sa solar energy na nanggagaling nga doon sa mga solar panels. A few years back, mga 70 to 80%, hindi sinasabi yung total. Okay. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orcio.